Para sa ating pinakaunang aralin para sa ika-6 na serye na tumatalakay sa mga paglilinis na ritwal, ang doktrina ng bautismo, ating pag-uusapan ang pundasyon ng mga paglilinis na ritwal. Para sa ating susing talata, ito ay nasa ika-6 na kabanata ng Aklat ng mga Hebreo talatang 1 at 2. Ganito ang sinasabi. Kaya't itigil na natin ang mga panimulang aral tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na ukol sa pagiging ganap na mga Kristiyano. Hindi na natin muling tatalakayin ang tungkol sa pagtalikod sa mga gawaing walang kabuluhan at sa pananampalataya sa Diyos, ang tungkol sa iba't ibang uri ng paglilinis, sa pagpapatong ng mga kamay, sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa walang hanggang paghatol. Ngayon ay sisimulan natin ang isang bagong serye ng pangaral na pinamagatang Mga Paglilinis na Ritwal, ang Doktrina ng Bautismo. Sa Aklat ng mga Hebreo, Kabanatang 6, talatang 1 at 2, binanggit ng manunulat ang 6 na paunang aral na nagsisilbing pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Isa sa mga ito ay ang tinatawag na pagtuturo tungkol sa mga paglilinis o sa mas literal na anyo, doktrina ng mga bautismo. Maaring ito ay nakakagulat para sa ilan sa atin. Bakit ang mga bautismo, pangmaramihan, ay itinuturing na isa sa mga pangunahing aral ng pananampalataya? Ano ba ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga? Buksan natin ang ating mga puso ngayon upang maunawaan na ang bautismo ay hindi lamang ritual sa simbahan ni isang beses lang na pangyayari. Ang bautismo ay kumakatawan sa isang makapangyarihang katotohanan na ang Diyos ay kumikilos upang linisin, ibalik at baguhin ang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang bautismo ay isang pundasyong aral. Aklat ng mga Hebreo, Kabanatang 6, talatang 2, sabi dito, ang tungkol sa iba't ibang uri ng paglilinis, sa pagpapatong ng mga kamay, sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa walang hanggang paghatol. Ang bautismo ay hindi pangalawang paksa, ito ay bahagi ng pundasyon. Hindi minamaliit ng may akda ang kahalagahan nito. Sa halip, hinihimok niya ang mga mananampalataya na lumagulampas sa mga paunang aral, ngunit siguraduhin ang mga ito ay matibay na naunawaan. Gaya ng bahay na nakatayo sa matibay na pundasyon, ang buhay Kristiyano ay nananatiling matatag kung ito ay nagsisimula sa una, pagsisisi, pangalawa, sa pananampalataya at pangtatlo, sa bautismo. Tulad ng hindi natin maaaring laktawan ang pundasyon ng gusali, hindi rin natin maaaring balewalain ang bautismo o ituring itong opsyonal. Isa ito sa mga pangunahing turo na sumasalamin sa ating pasimula kay Kristo. Ang pangmaramihang pagtukoy sa salitang bautismo at ang kahulugan nito. Ang salitang Griego na ginamit dito ay baptismon, na ang ibig sabihin ay mga paghuhugas o mga ritual ng paglilinis. Ito ay tumutukoy una sa mga ritual ng paghuhugas sa lumang tipan, kung saan ang mga pari at ang bayan ay nililinis muna bago makalapit sa Diyos. Pangalawa, ang bautismo ni Juan Bautista na nagpapakita ng pagsisisi bilang paghahanda sa pagdating ng Mesaya. Ikatlo, ang bautismo ng mga Kristiyano na nagpapahayag ng kamatayan sa kasalanan, muling kapanganakan kay Kristo at pampublikong pagkakakilanlan sa katawan ni Kristo. Kinilala ng sumulat sa Aklat ng mga Hebreo na kailangang maunawaan ng mga mananampalataya ang lahat ng ito upang lubos na maunawaan ang kahulugan ng bautismo. Ang bautismo ay tanda ng gawaing espiritual na ginawa ng Diyos sa ating kalooban. Hindi ito tungkol lang sa tubig, ito ay tungkol sa panibagong buhay. Sa sulat ni Pablo kay Tito, Kabanatang 3, talatang 5, ganito ang sinasabi. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabagong gawa ng Espiritu Santo. Sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 22, talatang 16, ganito naman ang sinasabi, tumindig ka, magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Itinuturo ng bautismo sa atin na una, tayo ay nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.
Pangalawa, tayo ay namatay sa kasalanan at nabuhay na muli upang lumakad sa bagong buhay. At pangtatlo, tayo ay kabilang na sa tipan ng pamilya ng Diyos. Bagamat ang bautismo ay may pisikal na bahagi, ang kapangyarihan nito ay nasa pananampalataya at pagsisisi na kaakibat nito. Hindi tubig ang nagliligtas sa atin, si Jesus ang tagapagligtas. Ngunit ang bautismo ay pagpapahayag ng ating pagsunod, pagpapasakop at pagtitiwala sa gawaing pagliligtas ni Kristo. Sabi sa unang Pedro kabanatang 3, talatang 21, at ang tubig na ito ay kumakatawan sa bautismo na ngayon ay nagliligtas din sa inyo. Hindi ang pag-aalis ng dumi sa katawan, kundi ang panata ng malinis na budhi sa harap ng Diyos. Dapat nating ituro sa susunod na henerasyon hindi lamang ang magpabautismo, kundi ang maunawaan ang kahulugan nito, ang mamuhay sa buhay na baptismado, buhay na may kabanalan, kababaang loob at pag-asa. Huwag nating ituring ang bautismo na simpleng tradisyon lamang. Tingnan natin ito bilang isang pahayag ng espiritual na muling kapanganakan at panata sa bagong pamumuhay. Habang sinisimulan natin ang paglalakbay sa pag-aaral ng doktrina ng bautismo, alalahanin natin na ito ay hindi lamang teolohiya, ito ay pagbabagong loob. Ang bautismo ay bahagi ng ating patotoo. Ito ay paraan ng ating pagsasabi sa mundo, kay Jesus ako kabilang, na ipatong na ang pundasyon. Ngayon magpatuloy tayo sa pagtatayo, sa paglakad at sa pagtulong sa iba na gawin din ito. Salamat po.